Aquino, no? So, katakataka naman na lahat ng mga suspect halos sa nakawang ito ay may mga pangalan na pero wala pa rin aksyon. Alam ito nangyayari. So, lahat dyan may kontrabida, may bida. So, dapat lang lahat ng sangkot dito ay dapat lang talaga isa-isahing hulihin na kagad. Pag may suspect ka, bakit kung maliliit na bagay, hinuhuli kagad nila? Bakit ito hindi natin papahuli ito sa mga pulis nating magigiting at sa mga NBI? Yun po yung aming agenda sa Sigaw ng Bayan. No? Huwag po natin gawing teleserye yung Senate hearing tsaka yung congressional hearing kasi ganun din naman. Alam naman na malinaw naman na inamin naman din ng dalawang taga-DPWH na to na sila talaga yung tumatanggap ng pera at itinuturo naman sila malinaw din ng mga kontraktor na sila talaga yung tumatanggap ng pera at sila rin yung nagdi-distribute ng pera. Nabanggit ko kanina bakit nabanggit yung dating Yusek at naging dating Congressman Mitch Cahayon. Ang basihan lang ho namin doon, sabi ni Mr. Hernandez, Yusek Mitch Cahayon. Ibig sabihin, Yusik pa siya ng panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakita namin yung kung bakit naging Yusik dahil alam namin congresswoman to. So, ang ibig sabihin, matagal na lang ginagawa yung ganitong kalakaran. Matagal na sila nagbibigay ng payola doon sa mga congressman na yan at doon sa mga tao na binibigyan na ng pera. Eh bakit ngayon sa kasalukuyang administrasyon, selected lang yung binibigyan ng pangalan? Kaya ang hinihingi nga ng Kongreso at Senado, dapat kung talagang seryoso kayo na makiisa na kayo sa ganitong hearing, dapat general, wag lahat kung sino yon mula noong nagsimula kayo magbigay ng pera doon ng payola sa mga politiko, dapat lahat binabanggit na natin. Wag nyo kaming tinitingi-tingi at wag natin pinatatagal sa Kongreso sa Senado. Inuunti-unti nyo kami. At nakakalungkot lang dito, yung katotohanan, ano ba talaga ang katotohanan? Iba ang tono nyo sa Senado, iba ang tono nyo sa Kongreso. Ano ba itong dalawang to? Meron bang di remote control ba to? Pagka nasa Senado, alam lang nila kung anong tono nilang kakantahin. At pagdating sa Senado, iba rin yung tono ng kinakanta nila. So nawawala yung value, yung halaga ng pagsasabi nila ng mga taong ito. At the same time, nababaliwala na yung lahat. So ayaw namin maging ganun lang. No? Yung parawagan, yung rally, andyan na yan eh. Pero siyempre, ang tanong, sino ba talaga dapat natin panagutin? Kasi doon sa mga binanggit na pangalan, doon sa mga nasabing pangalan, nagbigay lang ng statement, after that, wala na. Hindi nga natin narinig sa mga Senate hearing o Congress hearing na ipinatawag to o sinumpi na to mga to. No? So, ang sa amin, yung katotohanan, sino-sino ba talaga? Kung talagang seryoso itong si Mr. Hernandez, sinasabi nga niya, attorney, na willing siyang paimbestigahan yung kanyang bank account at saka sinuli niya ng luxury, bakit hindi mo pa rin ibigay yung listahan ng mga binigyan nyo ng pera noon at yung ngayon? Hanay ng kabataan, sir, baka meron tayong karagdagan. Pakilala muna po tayo. Good morning po. Sa Alyansa ng Kabataan kontra Korupsyon o Aksyon. Binuo siya nitong buwan din bilang samahan ng mga kabataan at individual na kontra korupsyon. So sa amin po bilang mga kabataan, lalo ngayon, sa panahon ngayon, mas importante sa amin itong issue na to kasi kinabukasan po namin yung nakasalalay dito. Marami po sa amin nag-aaral at marami ring iba huminto na sa pag-aaral kasi mahirap yung edukasyon dito sa Pilipinas. Lalo nakakasakit po ng damdamin na makita yung pondo ng bayan na ginagamit sa korupsyon. Na top 1 dun sa budget allocation ay ang DPWH allocating 17.25% of the National Expenditure Program or in total of 1.1 trillion pesos. So mas mataas pa siya sa pondo sa edukasyon, mas mataas pa siya sa pondo sa pampublikong serbisyo, lalo dun sa health. Mas mataas pa siya sa other social services na dapat natatanggap ng mamamayan. So parang dun pa lang makikita natin na merong misprioritization doon sa budget. Ngayon, question din talaga kung bakit ba siya ganun? Program ba yung budget para
program ba yung budget ng 2025 para sa taong 2025, billion-billion din yung kakamali na pondo ng mamamayan? Question din yun. Kasi, bakit ka naman mag-aalat? Bakit ka papayag ng ganun kalaking budget? Tapos ngayon, niiwas ng mga politiko yung sarili nila na, hindi namin pananagutan yan. Sasabihin ng mga, wag nang patagalin itong mga issue na ito at dapat singilin na yung mga tao na dapat managot. Kahit mataas ka pa na posisyon, presidente ka pa, senador, congressman, wag na natin itulak yung maliliit na tao na sila lang yung dapat managot. Kasi sobrang daming taong involved dito. Kasi nung mga nakarang hearing, nakita natin, ang daming congressman, 17? 2 senators, isa sa Office of the President, former. At kailangan, itong mga Senate hearings na to, wag na natin paligoy-liguyin. Wag na tayo mag-filter ng mga pangalan na kesyo, ganito yung interest, magpe-prepare para sa ganito, para i-conserve yung power sa government. Hindi po importante sa amin kung sino yung nakaupo. Hindi po importante sa amin kung anong kulay nila sa pag-upo. Ang importante po sa amin na yung mga kabataan, lalo ngayong panahon na nasa krisis tayo ng edukasyon, ay dapat mas afford nila yung social services at dapat yung pera na dapat napupunta sa pag-aaral nila ay mapunta para sa kapakinabangan ng tao imbes na korupsyon. Taon-taon na po yan hinihiling ng mga kabataan. Dami-daming humihiling, dami nagpo-protest ng mga kabataan, student council, publications, student organizations, mula sa magkakaibang state universities and local universities and colleges. Ang dami rin kabataan lumalabas sa universities nila, nag-i-stage ng walkout sa magkakaibang taon, sa magkakaibang lugar sa panig ng Pilipinas. Doon pa lang doon, lalo sa paniningil, dahil kinabukasan po namin yung laan. May mga pamilyar pong press people dito na parang nakita na po namin sa mga in-stage naming protest. Lalo po ako, nanggaling ako sa TUP, Technological University of the Philippines. Lalo doon na yung mga gumagraduate doon, magiging engineer ka, magiging technocrat ka ng gobyerno, o mag-work ka for private firms. Either way, makikita mo yung proseso. May corruption ba? Nasa monitoring mo ba yung tamang proseso ng pagpapagana ng trabaho mo? At lalo sa amin, kaya kaming gamitin lalo sa tama, kaya rin kaming gamitin lalo sa mali. Pero nasa amin pong pagpili kung saan kami papanig. At ngayong pagkakataon, pumapanig po kami sa katotohanan. Papanig po kami sa tama kasi kinabukasan po namin yung nakalaan dito. Kaya Ayun. ngayon po, yun po. So sa amin kasi, kaya kami, multi-sector kami, iba-ibang grupo kami rito, no? Kaya yung panawagan namin sigaw ng katotohanan, ang pinakapunto po namin dito, nababagalan na po kami doon sa nangyayaring hearing diyan sa Senado at sa Kongreso. Nababagalan na ho kami at natatakot ho kami, baka naman sa bandang huli may malaki na naman another na issue, matakpan na naman po itong usapin na to, tulad po ng missing sa Bungero o yung iba pang mga issue na nangyayaring nakawan. So, ang worry ho namin dito, yung search warrant ng lahat ng opisina ng KAPA para matigil na to. Bakit hindi gawin to ng Pangulong Bongbong Marcos na utusan ng NBI, utusan ng CIDG, na baka pwedeng i-raid o i-search warrant yung opisina ng DPWH dyan sa Bulacan o yung mga bahay neto ni Mr. Alcantara at Mr. Hernandez, baka doon natin makita yung hinahanap nating katotohanan. Baka doon natin matagpuan yung mga gusto nating makita. Kasi parang hindi parehas yung nagiging pagtingin. Itong sila Mr. Vizcaya, pinasok ng Bureau of Customs yung kanyang tahanan dahil para kalkalin yung mga mamahaling sasakyan. Alam naman din natin, itong si Mr. Hernandez at si Mr. Alcantara, may mga luxury car din. Bakit hindi nagkakaroon na parehas na investigasyon? Anong meron? Bakit? Ito ba si Mr. Hernandez at si Ms. Alcantara? Sila ba ang may hawak ng katotohanan? Sila ba ang may hawak ng mga listahan na dapat na binubuko na natin? Hindi yung iilan lang o hindi yung mga pangalan na hindi natin alam kung political motivated kung bakit sinasama dyan. Pagdating naman sa hearing, dinidelay nila. So, yung solusyon na hinahanap ng panawagan ng marami, yung panagutin,
siguro diinan ng gobyerno, diinan ng Pangulo, itong dalawang mama na to, si Mr. Hernandez at si Mr. Alcantara, mukhang sila ang susi at ang gusto mangyari kung sino-sino dapat natin panagutin. Alam naman natin yan. Binabanggit naman nila yan. Nababagalan lang po kami sa Sigaw ng Bayan doon sa proseso ng investigasyon. Nagiging paulit-ulit lang din po. Walang isang tono ang Kongreso at ang investigasyon ng Kongreso at ang investigasyon ng Senado, magkaiba yung tono. So saan ho tayo kukuha ng tamang basihan para panagutin yung sinisigaw ng mga maraming tao? Bukas may mga sisigaw na naman sa Luneta, panagutin. Sino nga ang pananagutin natin kung hindi natin didiinan yung mga nakakaalam ng dapat na mga pangalan na dapat panagutin? Additional lang po, mula naman kay sa ating Bishop. Go, sir. Salamat po, Dr. Danny. Magandang araw po sa inyo lahat. Maaaring sabihin na hindi karapat-dapat ang isang obispo na nandito. Pero ako'y nandito with my own volition po. Ang aming organisasyon, ang Values Formation, national and international, ay nakikialam din sa pag-alam ng katotohanan. Alam niyo po, itong pinag-uusapan natin, social ills to eh. Social ills. Kaya po, kailangan malaman natin din itong mga taong ito. I will not mention first the name. Ano po? Dahil dalawa lang naman sila, madaling tandaan. Oo, madaling tandaan. Lalo na ng Diyos. Hindi makakalimutan ng Diyos yan. Kung mayroong kaugnayan sa gustong mangyari ng Diyos, good governance. Sabi po dito sa allow me please to read scripture. Sa ikalawang Kronika 7:14 po. Sabi doon, if my people which are called by my name shall humble themselves, seek my face, and turn from their wicked ways. Yun po, may kaduktong pa yun na maganda. Pero yung turn from their wicked ways. Ang ang ating constitution ay hindi naman palyado. At sinasabi po doon sa ating Constitution, Section 1 of Article 11 of 1987 Philippine Constitution, that the public office is a public trust, and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest life. Ang pattern yata ng mundo ngayon sa lead modest life, yung may luxury car ka, sir. Basihan. Yung may basihan. Uy, si ano yan? Paano mo nalaman si ano yan? Tinan mo, naka-high-end, nakasasakyan. Parang ganun yata. Pero, kung yun ang basihan, may problema tayo. Malaki po ang problema natin. So, I am talking on behalf of our organization. Hindi lahat po ng obispo at pastor. Pero ako po nasasaktan na rin, sir. Dahil ang good governance po ay may kaagapay na transformational leadership. Accountable po tayo. At itong dalawang propeta ba ito? O false prophet? No? Kasi po ay hindi yun ang tamang basihan ng good governance. Ang tamang pamamahala ay yung ikaw ay handang buksan ng iyong sarili, ipahayag sa katotohanan ng iyong sarili, at ikaw ay laang magsabi ng totoo. Ang sabi po ng kasulatan, allow me please again to quote, "Ye shall know the truth shall set you free." Palagay ko po itong dalawang buhayang ito, hindi na ito makakalaya. Pag nagkataon. Kailangan maging tapat po sila. So, social ills po yan. Hindi ako nagko-condemn. Yeah. Social ills po yan. Bow down yourself, magsisi kayo, at inyong ibalik ang inyong sarili sa Panginoon. Bishop, maputol kita, yung usapin na pagsisisihin, yung aming pinangangamba din. No? Sa bagal ng proseso na nangyayari, sa dami na nananawagan, at yung galit ng taong bayan doon sa mga nagnakaw ng kaban ng bayan, doon sa dalawang mama at mga pinangalanan nila, doon sa tagal ng proseso na nagkakaroon na may dapat managot,
eh baka yung galit ng bayan mapunta sa galit sa Pangulo ng Pilipinas dahil sa bagal ng aksyon na ginagawa niya, sa bagal ng pagtutulak niya na dapat bilisan yung proseso ng pag-iimbestigasyon. Nangyayari, 3 channel na, meron na tayong investigation sa Kongreso, may investigation pa tayo sa Senado, plus yung bago nilang binuo na investigation body. So, saan ba natin titimbangin yung mga investigasyon na nangyayari? Saan ba tayo kukuha ng impormasyon doon sa mga sinasabi? Eh, same lang naman yung binabanggit nila. Magbabanggit ng mga pangalan, bandang huli, hindi naman nila kilala. No? So, hindi consistent yung mga binibitawan nilang statement. So, dapat dito, panagutin na ng Pangulo, utusan na natin yung mga batas na dapat na kumakanlong rito, idaan na sa tamang proseso para gumulong na yung kaso, para managot na yun dapat managot. Kasi yung panawagan ng maraming tao, sa ngayon, sino nga ang dapat natin panagutin sa ngayon? Yung bang binanggit niyang mga congressman, yung mga binanggit niyang senador? Eh hindi nga natatanong yung mga yun eh. 'Di ba? Paulit-ulit lang din tayo. Kung talagang seryoso rin din ang Senado at ang Kongreso, bakit hindi natin paimbestigahan din yung mga luxury cars ng mga dalawang mama na to? Inamin naman nila eh. Marami rin silang mga luxury car na dapat na kung saan kinuha. Dapat tingnan din yung yaman nila. Dapat ganun din kabilis kung gaano nila inutusan yung Bureau of Customs na i-check yung mga sasakyan ng mga Biskaya. Bakit dapat ganun din kabilis sana tinignan din nila kung gaano kabilis din yung aksyon na tignan kung ano yung yaman ni Mr. Hernandez at ni Mr. Alcantara. Kasi sa kanila dumadaan lahat. Nakita naman natin sa larawan yung bulto-bultong pera at sinasabi ni Miss Sally ng isang kontraktor na bilyon-bilyon ang pinapakasan niyang pera kay Mr. Hernandez na utos daw ni Alcantara every week. So ang tanong, matagal lang kalakaran to. Posibleng hindi nila alam kung sino-sino lang to. O baka naman may pinagtatakpan. Kasi yung sitwasyon po natin ngayon, baka yung missing katotohanan mawala na. Kasi may nag-resign na. Tahimik na, hindi na babanatan niya dahil nag-resign na. Di ba? Yung isa pinauuwi. Mukhang yun naman din talagang tinutukoy nila. Pero bastitibay sana kung yung dalawang mama na binabanggit namin, si Mr. Alcantara, si Mr. Hernandez, aaminin na yung katotohanan. Eh, ang kinakatakot ho namin sa sigaw ng bayan, yung dalawang mamang to, mukhang meron hong sinasandalan, kaya malakas ho ang loob na humarap dyan sa Senado at Kongreso. Kasi parang wala pagsisisi sa mukha nila. Yung investigasyon na nangyayari, parang hindi ho takot dun sa nangyayari. Parang alam nila na lahat ng sasabihin nila, may masasandalan sila. Karagdagan lang din po mula sa ating kasama, mula sa transport group, sir. Hello. Yes, isang magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat, no. Medyo humingi akong paumanhin dahil medyo na-late dahil itong mga event natin, umatin tayo dito sa mga event na talagang itong ating mga katrabahador at mga manggagawa, galit na ho. Boss, sa sektor po nyo, anong reaction Sa nyo? sektor po namin, bilang mga rider, talagang galit na po kami. Hindi po ito tama at patas. Tayo pong mga mamayang Pilipino at manggagawang Pilipino, patas. Tapos doon sa hospital, yan, yung shadow na yan, pangalanan na. Itong mga ordinaryong tao, kami, mga rider, nakabangga lang, kulong. Dampot agad ng pulis. Pero itong mga to, pinoprotektahan pa nila yung mga bahay ng ating mga kapulisan dyan. Bawal pinturahan. Ang daming pulis dyan. Bawal kuyurin. Pero kami, mga ordinaryo, tayo mga ordinaryong Pilipino, nagnakaw lang tayo ng pandesal. Diretso na agad sa kulungan. Pero itong mga to, andyan, naka-aircon. Pasensya na ho, huwag ko ay magagalit mga senador, congressman. Nandyan ho, sa Senado, masarap ang pagkain. Fully aircon pa yan. Baka yung tulugan dyan. Makapal pa yung tulugan dyan kasi sa seldang pinapasukan nating mga ordinaryo. Kaya masakit talaga ho eh. Hindi talaga ito patas. Ang kwan lang natin dito, kailangan natin kumilos. Ilabas na kung sino ang nasa likod dyan.
sino ang nasa likod niyan. Hindi lang ho yan ang puno. Hindi tutubo ang puno kung walang mga ugat. Kailangan nating makita kung sino-sino yung mga nasa ugat dyan. Pasimuno ng ugat. Kaya yun po ang aming kwan dyan, talagang naghihinain ko po kami. Apo, susug lang din ulit doon sa sinasabi ng kasama natin mula sa transport group. No? Tama po yung binabanggit niya, actually. No? Yung pong gumugulong na investigasyon, nakita na ho natin kung ano yung puno. No? Yung puno, yung DPWH, nakita na rin ho natin yung bunga, yung mga kontraktor. Diba? Pare-pare, alam naman ho natin yan eh. Nakita na ho natin, umaamin nga yung Mr. Hernandez na umuubos siya ng 4 na milyon kada sugal sa isang gabi. So nakita na ho natin yung puno, nakita na ho natin yung bunga. Ang hinahanap na lang po ng sigaw ng bayan para sa katotohanan, sino-sino yung mga ugat na nagpuprotekta dito sa puno at bunga na to kung bakit hindi matinag-tinag ng Kongreso at saka ng Senado. No? So lumalabas tuloy, pinaiikot lang eh. No? At yung mga tao, para tayong nag-aabang ng palabas ng teleserye, gabi-gabi kung ano nga ba ang sasabihin ng dalawang mamang to, no? May mga binanggit naman pangalan, pero ang tanong, ano nangyari? Anong sumunod? Meron bang kung ang basihan nila, yung sinabi nila ay walang masyadong ebidensya para ipatawag, yung dalawang mama, kaya nga doon ho kami dimidiin. Kay Mr. Hernandez, kay Mr. Alcantara, inamin na nga po, milyon-milyon ang kinukuhang pera. Meron na nga pong picture, may larawan na nga. Malino naman po na merong perang involved dyan na kanilang ninakaw at sila pa mismo ang nag-distribute sa iba't ibang mga politiko o iba't ibang mga taong binibigyan nila. Pero tama yung sinasabi ni Sir, napakaganda ho ng facility para sila pa ay pangalagaan. No? So hindi ho parehas yung batas natin. Tama rin ho yan. May ilang mga nagnakaw lang after mahuli, halagang 2,000, 3,000 nakapausas, nakakulong na. Pero itong mga to, pera ng bayan yung ninanakaw, parang nagkakaroon patuloy ng pagmamahal tong mga to dito. So dapat ho rito, panagutin na at wag na ho nating antayin magalit pa. Yung galit ng taong bayan sa mga nagnakaw ng bayan, ay mapunta pa ho yung galit ng taong bayan na magsasagawa ng kilos protesta bukas sa Pangulo sapagkat nababagalan ho kami sa ating Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng diin na dapat panagutin, yung dapat managot. At alam naman natin, at inamin naman nila na meron sila ritong kasalanan. Huwag ho nating hayaan na maging kasabwat pa ho sila ng kasalanan. Ibig sabihin, papailalim na naman ho sila sa state witness protection program. So mapapawalang sala ho yung ububos ng pera natin. Kahit ho ibalik nila yan eh. Ang tanong, may babalik pa ba? So sana magkaroon ng malinaw na panawagan ng Pangulo kung kinakailangan utusan yung mga batas natin na i-search warrant yung mga bahay na mga involved na to, baka doon ho natin makita yung katotohanan. Baka doon ho natin makita yung listahan na hinahanap po ng Senado at hinahanap po ng Kongreso. Sila ho na nagsabi, mga sinungaling. Tapusin na ho natin kung sinungaling ho yung dalawang mama na yan. Nagtuturuan, tapusin na ho natin yung hearing, ilipat na ho natin doon sa pasalidad na dapat silang managot at dapat nilang aminin yung mga dapat aminin. So mula naman po sa hanay ng, eto matagal na hong lumalaban to sa korupsyon, mainit to sa District 5. Si Bong Lazaro. Kaya Bong. Hello? Pati microphone, nag-ghost eh. Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ted Lazaro, Bong Lazaro, mula po sa Alyansa Laban sa Baha. Isa po kaming alyansa ng iba't ibang mga samahan ng mga mamayan na concerned dito sa flooding. Hindi lang dito sa Quezon City, hanggang sa probinsya ng Rizal, Bulacan, at sa Cavite, sa Laguna at Cavite. Una kasi, bakit kami nagsimula dito? Dahil in recent years, dumadami yung mga lugar na binabaha na dati na may hindi. Sabi ko nga, may precedent na kasi, simula nung naundo yung NCR, may precedent ang pamahalaan para umaksyon sana at pigilan yung mga grabeng pagbabaha. At inaasahan naman natin lahat nagagrabe pa, mas madadagdagan pa yung mga lugar at yung mga mamamayan na maapekto ng pagbaha dahil nga doon sa sinasabing climate change. At naobserbahan natin yung
extreme weather disturbances, di ba? So, apparently, may ginawa itong gobyerno para pigilan o mamitigate yung epekto ng pagbabaha sa kabuhayan, ekonomiya at sa mga pamayanan natin. Ang problema, lumalabas dahil dito sa mga expose na ito, yung solusyon na dapat sanang in-implement ng gobyerno mukhang ninakaw. At kagaya nga nung sinabi sa mga pag-aaral, bakit ganun kataas yung yung alokasyon ng budget para sa flood control? Dahil meron tayong sinusunod na climate change expenditure sa budgeting. Kaya kung mapapansin ninyo dito sa mga hearing, lagpas trilyon ang ginastos ng pamahalaan para sa flood control. At kung susundin yung sinasabi nila Mayor Magalong na porsyentuhan, lagpas 60% ng 1 trillion peso sa loob ng 3 taon ang napunta sa mga bulsa ng mga taong ito. At batay din sa mga kwento doon sa Senado, sa Kongreso, ang linchpin, ang nakakaalam ng lahat, ay yung mga district engineers. No? Kaya nararapat, nag-agree kami, sumasama kami sa panawagan, na dapat diinan na tong mga district engineer, siguro dapat nga kasama yung regional director. No? Total, natukoy na naman na si District Engineer Henry Alcantara at yung Bryce Hernandez na yan. Siguro pagkatapos nitong isa pa, ewan ko, gano'ng karaming hearing yung gagawin. Pero baka dapat simulan na yung proseso kung saan dapat pumapasok na isang Digambayan, yung ombudsman, para mapanagot na itong mga taong to. Kasi doon sa Senado, I don't know kung hihintayin ba natin yung recommendation ng Blue Ribbon Committee kung ano yung mga kasong isasampa sa kanila. Pero very apparent na may pagkakasala sa bayan itong mga taong to. No? At simula pa lang yun. Simula pa lang yan dyan sa Bulacan dahil kagaya ng mga inilabas ni Mayor Joy Belmonting resulta ng kanilang pagsusuri, dapat yung district engineers nitong NCR, regional director ng NCR, district engineer ng Quezon City, district engineer Office 1 and 2, baka dapat pangalanan na rin. Baka dapat isunod na rin sila sa imbestigahan. Dahil lumalabas doon sa mga sinasabi ni Mayor George, 66 na ghost projects ang meron sa Quezon City. Out of the 331 na flood control projects, we're just talking about the flood control projects. We're not talking about the other infrastructure projects. 331 flood control projects at 2 lang ang kumuha ng certificate of coordination. So, ibig sabihin, may tinatagong gaano karaming proyekto. No? At doon sa pag-aaral na ginagawa, sinimulan ng Alyansa Laban sa Baha, nalaman namin na hindi lamang flood control projects yung may anomalya. Lalo na doon sa District 5, no? May inahanap kaming putol na tulay. Completed yung tulay, pero yung kabilang dulo, puro bubong ng bahay ang makikita ninyo. Walang kadugtong. Katabi yan nung nag-ibang flood control project dun sa Tulian River sa may North Fairview. At yung mga contractors dyan at contractors dito sa Quezon City, marapat ding tingnan kung ano yung kaugnayan nila dito sa Diskaya, dun sa iba pang mga maanumalyang mga contractors. Kaya nakikisa kami doon sa panawagan at doon sa kampanya ng SIBAC, ng Sigaw ng Bayan Laban sa Korupsyon, at sa mga kasama namin dito. At magpapatuloy po kami doon sa pagsusuporta sa kanila sa pamamagitan ng pagsusurit, pag-aaral doon sa mga proyektong ito, sa mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbaha. Yun po, salamat po. Alright, maraming salamat po. Yun nga po yung aming yung huli, bago ho namin, kasi kami bukas kasama din ho kami doon sa mananawagan laban sa korupsyon at hinahanap po namin yung dapat managot, pero may halintulad ho namin itong mga tiga DPWH na parang mga zombie. Alam niyo yun, yung mga zombie, pag nakakita ho ng laman at nakakakita ho ng tao, kakagatin at kakainin. No? So may mga ginawa ho kaming mga
pampropaganda dyan, lalabas ho namin maya-maya lang para at least makita ho ninyo kung gaano ka-zombie itong mga DPWH ito. Pero siguro tanungin ho namin yung mga kapatid nating media, baka may gusto magtanong sa mga kasama ho namin, mas maliwanagan ho kayo kung ano-ano yung inyong, kung ano ho ang sigaw ng bayan para sa katotohanan. Baka meron ho kayong sa mga kapatid nating media. Sige, si ano muna. Kaya yung microphone si Ma'am Justine ng Abante. Hello po, good morning. Kahit po sino sa inyo, ano po masasabi ninyo? Do you have anything to say sa pag-resign po ni House Speaker Martin Romualdez? Ayun, kanina nasabi ko na din yun, no? So parang lumalabas kasi, dahan-dahan na nilang pinagtatakpan yung katotohanan. No? Akala nila ang taong bayan, mauuto nila doon sa pagsasaoli ng mga luxury cars, pagre-resign ng mga binabanggit kung sino ba talaga ang dapat ang nasa likod nito o yung ugat, no? So hindi makukuha ang pagre-resign, sagot ko lang, ang paraan ng pagre-resign ni Congressman Martin Romualdez, sinabi naman niya yan na para wag daw madamay ang mababang kabulungan. O hindi ba dapat madamay? Dahil ayaw mo lang muna mapag-usapan, maalis sa iyo yung atensyon ng sambayanan at mapokus lamang to doon sa mga iilan. No? Isang paraan lang na pagtatago mo o pagtakas mo doon sa pananagutan. Dapat ang ginawa niya, nagbigay siya ng statement doon sa pagbibintang ng mga ilan na may kasama siya, may kaugnayan siya, o siya yung nasa likod mismo ng nakawa na to. Imbes na sagutin, ang ginawa, nag-resign. So dapat, as a speaker, dapat may paninindigan, mayroon tapat na pagsagot doon sa tanong ng bayan. Kasi ang taong bayan, naghahanap na nga ng kung ano nga yung katotohanan. Tulad namin sa Sigaw ng Bayan, sa Sibak, ang hinahanap namin, katotohanan. Sinong sasagot doon sa sinisigaw namin? Yung Senado nga, hindi na masagot. Sinasabi na sinungaling na yan. Siguro, ang mas magandang gawin, magbigay na ng statement yung mga dapat magsabi kung anong katotohanan. Katulad ni Congressman Martin Romualdez na sana sabihin niya, ano bang kinalaman niya dito? Kung wala naman siya kinalaman, di sabihin niya, magpaliwanag siya, ano ba ang kinakatakot niya? Ano ba ang kinakatakot niya magbigay ng statement sa mga kapatid nating media para naman magkaroon kami ng tamang kaalaman. Ano ba talaga ang kinalaman niya? May kinalaman ba siya o wala? Yun lang naman ang tinatanong namin. Kung wala siyang kinalaman dito, magpaliwanag pa rin siya. Kung may kinalaman siya rito, magpaliwanag pa rin siya. Kung binabanggit siya ng mga taong sinasabi na may kinalaman siya, ba't hindi niya kasuhan yung mga taong nag-i-involve sa kanya rito? Para makita lang ho namin na mayroong ho siyang reaksyon doon sa nangyayari. Huwag ho natin pagtakpan, huwag ho natin baliwalain. Lumalabas kasi, tulad ng mga una naging kaso, ang dahilan ng para mapagtakpan yung kaso ay yung pagre-resign. Hindi ho basihan yun. Sa ibang bansa nga po, pag mayroong korupsyon, nagpapakamatay Sa Pilipino kaya may ganon. Ang paraan ho nila pagre-resign para matakpan o mabaliwala yung pagtingin ng tao, ng media, doon sa kinakaharap niyang kaso o yung ibinibintang sa kanyang kaso. Yung tiga Eurotel na lang dapat. Boss, pasuyo naman ako, boss. Eurotel. Naniniwala? Hello. Ito po, meron na ata. Bale, sir, naniniwala po ba kayo na guilty po si Romualdez at sangkot po siya dito sa mga maanomalyang flood control projects? Wait. Hello, ito okay na. Oo. Tanong mo kung naniniwala ako sa doon sa binibintang sa kanya. Siguro dapat niya munang sagutin. 'Di ba? Kung dapat niya sigurong sagutin sa kanya mismo manggaling kung totoo ba sa kanya yung binibintang niya. Kasi lahat naman tayo rito nagtatanong kung totoo ba. Lahat naman ang binigyan ng pangalan dito sa Senado sa Kongreso, lahat naman tayo nagtatanong, totoo ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na may involvement kagad siya. Ang inahanap lang ng taong bayan, ng media, bakit hindi niya sagutin yung ibinibintang sa kanya? 'Di ba? Sagutin niya, magkaroon siya ng isang press conference, di naman na sa Speaker of the House
isa na rin siyang ordinaryong congressman, bakit hindi na lang siya magpatawag ng press con, isa-isahin niyang sagutin yung mga tao na nag-i-involve sa kanya at yung ano yung tanong ng taong bayan sa kanya. Hindi namin pwedeng sabihin na naniniwala kami na may kinalaman siya dahil hindi naman kami husgado. May husgado, may proseso. Ang sa amin lang, nagtatanong lang kami bilang isang mamamayang Pilipino na yung bang ini-involve sa kanya, yung tinuturo siya na siya ang pinakaugat at nasa likod na itong korupsyon na to, ay totoo ba? So ang inaantay lang namin, anong sagot niya dun sa binibintang sa kanya? Dagdag lang doon sa sinabi ni Kadani, no? Basically, malabas dito sa pag-uusap na to, nagsimula ang lahat doon sa 2025 budget doon sa 2025 GAA, General Appropriations Act, na kung saan minaniobra yung budget at nagpasok ng sangkaterbang insertions yung mga mambabatas. At mula doon, yun yung ginatasan at ninakaw nitong mga involved sa flood control projects. Bakit involved si Martin Romualdez? It's either may collusion, may pagsasamantala, may sangkutan, may sabwatan, yung mga mambabatas at itong mga implementors ng proyekto kagaya ng DPWH at ng mga contractors. Yun yung lumalabas dun sa mga initial na pagdinig, no? Kinurap yung budget, minaniobra yung BICAM, minaniobra sa small committee, dinagdagan, blinote yung National Expenditure Program, nagpasok sila nung kanilang mga tinatawag na budget insertion o sa madaling salita yung pork barrel para pagkaperahan. Kaya it's either may collusion or may negligence sa part ng ating mga accountable officials na kagaya ni Martin Romualdez. So it's either of the two. He's guilty of corruption or he's guilty of incompetence. Yeah, tama. Parang ano lang yan bago ko bigay sa parang ano lang yan, ma'am yung ginagawa ng Senado at ng Kongreso kay Mr. Hernandez, Mr. Alcantara, nagtatanong kung totoo ba yung ibinibintang sa kanya. Diba? Kung talagang gustong sagutin, magkaroon ng clarification, paglilinaw yung binibintang sa kanya, baka gusto niyang umattend doon sa Senate hearing o baka gusto niya mag-voluntary sa Senate sa Congress hearing at ipaliwanag niya yung kanyang side. Para at least, hindi tayo nagtatanong kung totoo ba yung ibinibintang sa kanya. At least tayo, meron na tayong idea, meron na tayong panuntunan, ito pala yung sagot mo. Nagkakaroon na tayo ng idea doon sa ibinibintang sa kanya. Hindi yung hanggang ngayon, malaking tanong pa rin sa atin kung kasama ba siya o sabay nasa likod neto o sabay pasimuno neto. Yan naman yung tanong ng taong bayan. Kaya nga hinahanap namin, hindi lang pala ghost project ang meron dito sa DPW, meron din ghost name. Kaya ang hinahanap namin yung real name. Yung totoong pangalan na may involved dito sa usapin na to. Yan lang po. Ito muna, yung kabataan muna. Ito muna ang kabataan pag ganun tayo. Ayan po. Siguro kung titignan natin yung katanungan, magandang question siya. Meron ba siyang connection dito sa flood control projects? Oo. Tignan natin. Marcos, Romualdez, magpinsan lang din naman yan Tapos kung makikita natin yung dynamics ng government, kung sino yung mauupong House Deputy Speaker, dahil dun pabor yung presidente, yun yung pipiliin niya. Kung gusto pa rin siya ng presidente, mananatili siya dun sa position. Ngayon, paano natin titignan yung resignation ni Romualdez? Yung resignation ni Romualdez, kung paano namin siya tignan, ay division din siya ng dalawang names sa politics. Division, kasi sa daming taong nagpo-protest, maraming taong kumikilos, nakikita ng current government ni Marcos Jr. na galit na yung tao. So gagawin niya lahat para pakalmahin, tas hindi na ituro ng ituro sa kanya, sisihin siya ng sisihin. Yung ipapalit mo, pinsan, pareho lang din kayo ng party, na political party, National Unity Party. Yung isa rin pa sa dapat hindi natin maiwasan na tignan, yung ganitong klaseng way, kino-conserve kasi yung political power, lalo sa government, para wala siyang kaagaw. Na kung sino yung nakaupo sa government, siya yung pinakamaraming pakinabang. Okay, merong malaking flood control projects sa Philippines. Number 1 dun, Bulacan. Kasama dyan, Cavite. Si Bryce, nanggaling siya sa Bulacan. Kasi yun yung number 1.
Pero wag natin alisin sa isipan natin na yung DPWH ay under ng cabinet ng Office of the President. Pero, sumunod sa position niya yung Vice President, meron din ganung issue. May confidential and intelligence fund din siya. Millions ng pondo ang hawak ng opisina na yon na hindi naging subject ng investigation at hindi man nga lang natanong. Hindi, we name names. Dapat ang korupsyon natin merong pangalan, merong muka. Hindi natin sasambahin, Marcos ka pa, Duterte ka pa, sa'yo na yung upuan mo, angkatin mo maghapon. So hindi Kainin mo lang maghapon. real name, real face. At may mukha din sila. At ito yung sinasabi naming mga kabataan, ito yung negosyong gobyerno na matagal na naming pinupunto. Kahit ilang people power pa yung gawin natin, kung papalitan din natin ng papalitan yung pangalan at interest lang din naman nila ang mamamayani, wala rin to. Mamamatay lang tayo ng mamamatay kakahiling, pero yung sistema ng paggogobyerno, nandyan pa rin. At yun yung panawagan natin ngayon. Panagutin na talaga yung dapat panagutin. Yung last po siguro, yung National Unity Party, hawak siya ni Enrique Razon eh. At si Enrique Razon, naging subject siya lalo doon sa demolition ng maraming community sa Smoky Mountain, sa pagpapatayo ng dam sa Laguna, Anuhan Dam. At ganun nagagamit yung mga politiko natin para magsilbi silang puppet ng mga ganitong klaseng negosyante. Sir, I just, sorry po, follow up lang po muna. I just wanna get your thoughts on this po. Dahil kadalas we get these comments sa aming mga posts sa Abante. And we just want to know, since si Marcos po, ang Pangulo po, ang nagsiwalat no, ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. At marami pa rin po ang tutol sa kanya. Marami pong nagtatanong, bakit po tututulan ng Pangulo kung siya naman po ang nagsiwalat doon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects? Ano po inyong thoughts regarding po, dito? Sige, thank you po sa question. Ito po yung thoughts dyan na. Marami kasing PR stunts itong si Marcos eh. Nakita natin na pinagre-resign niya yung cabinet niya, pinagre-resign niya yung mga tao under niya, napalitan 3. Yung position nag-retain, yung iba pinagpapalit-palit. Marami siyang PR stunts na ngayon, hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin. Namimigay siya ng mga pagkain, bababa siya sa ganitong komunidad, kakausapin yung ganito, ayaw ko sa corruption. 3 taon ka na sa government, corruption pa rin problema sa'yo eh. So parang, yung mga bagay na to, hindi dapat natin siya ganun kadaling paniwalaan. Kasi those who controls the power controls the narrative. Kung sino may hawak sa posisyon, siya may control ng hustisya. Kung kaya niyang i-delay yung impeachment, kaya niyang mag-approve ng mga batas, kaya niyang mag-approve ng mga batas na papayag sa mga foreign companies na magmay-ari ng mga lupa sa Pilipinas ng 99 years. Kaya niya rin gawin to. Payagan yung nasa ibang bansa, kaya niya rin dito. Kasi siya yung head of state eh. Siya yung ulo ng Pilipinas. Siya yung may hawak na kapangyarihan, highest power in government. At wag na tayo magbingi-bingan dito, wag na tayo magbulag-bulagan. Ganyan ginagamit yung government. Na kung sinong interes, sinong mga negosyante nasa likod niya, yun yung mamamayan eh. At sino magdudusa, yung mamamayan. Kaya po siya ganun. At saka susog lang dun sa ano. Tama yung sinatanong po, no? Kung yung Pangulo ang nanawagan, actually, hindi panawagan yun. Yung mahiya naman kayo, kanya-kanyang konsensya na lang eh, no? So, kung ang Pangulo ay kasi unang-una naman, kung yung kapatid nga niyang si Senador Aimee Marcos, tinuturo silang dalawa eh. Di ba? Ano pa tayo mga Pilipino? Sino bang dapat natin paniwalaan? Yung kapatid ba ng Pangulo na maraming alam, kaysa sa ating mga wala namang alam, nakikinig lang din tayo, base dun sa mga naririnig natin at sarili natin pagsasaliksik. No? So malino naman na yung panawagan, mahiya naman kayo, pumutok yung issue, hindi naman pwedeng isang panawagan lang ng mahiya kayo. Ang tanong, yung sabi ko nga kanina, di ba? Nababagalan kami kung talagang seryoso ang Pangulong Bongbong Marcos dito na panagutin yung dapat panagutin. Utusan niya na yung mga dapat utusan. Malino naman doon sa dalawang nangyayaring hearing. May mananagot na. Meron na mga involved na perang pinag-uusapan. No? So kung talagang seryoso yung Pangulo at mawala yung galit sa kanya ng taong bayan, yun yung hinihingi namin. Maging seryoso tayo doon sa laban. Maging seryoso tayo doon sa panawagan. Hindi yung hinamon mo lang, tapos may nag-resign, akala siguro na ang taong bayan mauuto sa ganun. No? Tulad ng sinabi ko kanina,
wag nating hayaang yung galit ng taong bayan doon sa nagnakaw mapunta sa Pangulo doon sa mabagal na proseso na ginagawang investigasyon. Bishop. Brother Danny, Bilis lang kasi marami tayong speaker. papunta na yata doon yung pangyayari. Tingnan niyong mabuti, nagkamali ba ang taong bayan na bumoto? Hindi. Pero dapat alam ng Pangulo kung anong kanyang karapatan, katulad ng administrative code. It is constitutional. Kapag siya'y nagsalita at kumilos sa tamang kumpas ng tugtog, ay lalabas ang katotohanan. Yung Administrative Code of 1997 vested the President with a continuing authority. So magsasalita lang siya ng authority niya. Siya ang Pangulo eh. Ngayon, nagkamali ba tayo ng pagboto? Hindi ko alam, sir. Hindi ko sinaboto eh. Yung mga bumoto, kung ewan ko po, panalangin po namin sa religious sector, ay dinggin sana ng Pangulo ang panawagan. Action with living faith in God knows no defeat. Yeah. Mananalo ka at mananalo ka pa uli kapag kinilos mo po ito, mahal na Pangulo. Nasa sayong executive order, nasa sayong administratibong kapamahalaan. Hindi ba kaya mas maganda, Bishop, ibalik natin sa kanya yung sinabi niya doon ng SONA na mahiya naman kayo. Hindi kaya dapat ibalik natin yung tanong sa kanya na mahiya naman siya na sinimulan niya Tama yung yung salitang yun. yung salitang mahiya naman na binigay niya at hinabo niya yung mga kongreso na ngayon umaaksyon at pinapakita na yung mga nagkakasala. Hindi ba dapat tanungin naman natin yung Pangulo na mahiya naman siya at tugunan niya na at bigyan niya na ng aksyon yung kanyang unang panawagan, nagkakaroon na ng resulta at nagkakaroon na ng bunga. Ang tanong nagkakaroon na naman po ata ng takipan. Same story lang din po tayo. Paulit-ulit lang din po yung ganitong senaryo. Kailangan ho na talaga nating, ang maganda lang ho rito, may pakailam na po ang buong sektor ng lipunan, ng mamamayang Pilipino ang tao, nagkaroon na po ng malasakit. Kaya kailangan ho natin pagtulong. Kaya ho kami, dinaan ho namin sa presscon. Ang sa amin kasi gusto namin may managot na, yung totoong dapat managot. From Net 25 po. May tanong po ba, ma'am? From DWIC sorry po, po, Jen okay. Patrolya po from DWIC. Since ang grupo po ng mga pasahero, LCSP, naghain na po ng kaso, ang inyong grupo po ba, may balak po ba na mag-file ng kaso sa Ombudsman or sa Korte Suprema? Wala po, kasi una-una ma'am, maraming base na rin ho nangyari yung ganyan. Ang sa amin na lang, siguro, yung katulad ng sinabi ko kanina, ang panawagan ko diretso na ho sa Pangulo. Kasi sinasabi nga ni Bishop kanina, meron siyang kakayahan, meron siyang na power na utusan na ang dapat managot. Ano pa man dapat nating i-file sa kaso sa Supreme Court o sa anumang ahensya? Inaamin na nga ho ni Mr. Hernandez at Mr. Alcantara na meron silang kilalaman dun sa nakawan na pera. May larawan pa tayo, may binabanggit nga sila mga pangalan na politiko at ilang pang mga tao na personalidad. So ibig sabihin, alam nila yung nangyayari. So alam na dapat natin kung sino dapat panagutin. Panagutin na natin yung dalawa na yan at doon natin malalaman kung sino pa ba talaga ang involved. Kasi yung dalawang mama hindi pa makapagsalita dahil takot sila sa security nila Wala sila sa tamang pasilidad na ligtas sila. Ilagay ho natin sa tamang kulungan yan. Natatakot yata sa firing squad. Aamin ho yan, lalabas ho ang katotohanan, matitigil na po ang taong bayan at makikita ho natin kung sino ba talaga ang may sala. Attorney, baka may dagdag si attorney. Kasi ito legal to Sa akin, susugan ko lang yung tanong ni Ma'am. Sa grupo kasi namin, we are advocating for a transparent and accountable government. Naniniwala kami na ito na yung pagkakataon ng pamahalaan na ipakita na sila ay transparent sa bawat mamamayang Pilipino. Katulad ng pagsagot nila sa mga tanong ng bawat mamamayang Pilipino. Alam naman natin na may karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na humingi ng sagot, magtanong sa kung ano man ang nangyayari sa kanilang pamahalaang bayan o sa kanilang pamahalaan. Ngunit naniniwala rin kami na hindi sana ito natatapos sa pagiging transparent lamang. Dapat may kaugnay itong accountability sa kung sino ang dapat mapanagot sa mga anomalyang ito. That's why we in Tapat are asking not just for a transparent government but also accountability to those people involved in this scandal or scam. Kasi paulit-ulit nang nalulugmok ang mamamayang Pilipino
nananatiling nakatali sa tanikala ng kahirapan ang bawat mamamayang Pilipino, lumulusong sa baha, namamatay dulot ng leptospirosis, ngunit ang iilan na dapat ay namumuhay hindi sa karangyaan ay tumatawid sa baha ng naka-SUV. Napakasakit na katotohanan na makita ng bawat Pilipinong lumalaban ng patas. Maidagdag ko lang, binibigyan na po sila kung sino man yung mga taong pinangalanan dito upang sagutin. Nakakatuwa nga po dahil ito ay parte ng due process na binibigay sa kanila. Ngunit nananatili silang bingi, pipi sa pagsagot sa mga aligasyon na pinupukol sa kanila. Kaya dapat kalampagin natin sila upang sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Sasabihin nila, kami ay sasagot sa proper forum. Saan ang proper forum? O sa husgado. Pero nagtatanong na ngayon ang taong bayan. Ang taong bayan na siyang direktang naapektuhan ng mga kalokohan ninyo sa pamahalaan. Kaya sana, wag na silang maging bingi, wag na silang maging pipi, at sagutin na ang tanong ng bayan sa mga aligasyon, at hindi lamang ito basta aligasyon. Dahil taon-taon na lamang ganito ang nangyayari. Ito na ang tamang panahon para sila ay mapanagot at alamin ang kanilang mga partisipasyon sa anomalyang ito. Good morning po, Alvin Pelabello from Euro TV News. Gusto ko lang po bigyan ng diin from the other groups po. Are we satisfied po ba sa initiatives ni President Marcos through building the independent commission na mapadali ang investigasyon? And sino pa po sa tingin ninyo ang kakampi natin sa pamahalaan para mas mapadali ang na mapanagot ang nasa likod ng investigasyon? Siguro ako muna bago sila. Sinagot na nga ni Senator, sinagot na nga ni Chavit Singson kahapon yan doon sa press con niya, di ba? Sinabi niya, magagaling naman yung komisyon na inupo. Ang tanong, saan nga patungo yung kaso? Aamin ba yung mga yan kung sino ba talagang may sala? Wala. Sa Senado nga, magagaling naman din yung mga senador natin. Yung sa Kongreso, magagaling naman din yung mga congressman natin. Ang tanong, napaamin ba nila? So anong iniba doon sa ginawang komisyon na independent pa din, sinasabing walang political colors o walang kulay, kung hindi naman aamin yung mga ayaw umamin, yung mga alam nila na meron nagpoprotekta sa kanila, kaya malakas ang loob nila. So sa akin, parang yung una kong sinabi na dapat pakialamanan ng Pangulo to at alam naman natin na dapat panagutin na ang dapat panagutin, ipakulong na ang dapat pakulong. Sandali lang po, short lang ito. Sir, meron na siguro silang kaso. iduktong muna natin sir sa tanong para at least nakasiris tayo. May Bishop. violation na po. Apo. Okay. Sige, dagdag lang tungkol doon sa ICI, no? Huwag kalimutan nitong mga taong ito, ng mga opisyales ng gobyerno, yung nangyari sa Indonesia at Nepal. Matakot sila. Magpasalamat nga sila, dinadaan pa sa Santong Dasalan to eh. Hindi pa natin dinadaan sa Santong Paspasan. Kasi sa totoo lang, hindi pa po tapos ang tag-ulan. At kahit mapanagot itong mga taong ito ngayon, darating ulit yung tag-ulan next year at wala pa rin yung mga flood control projects. Patuloy po tayong malulunod sa baha at kung hindi matutuwa, hindi masasatisfy yung kagustuhan ng mga Pilipino na mapanagot ang dapat mapanagot, malamang dumako na tayo doon sa punto ng Santong Paspasan na nga. Santong Paspasan na kasi unang-una mga ma'am, mga sir, yung bang nagsasagawang hearing, Senate hearing, Congress hearing, pag umulan ba mamaya, masasagot ba na hindi magbabaha? Diba? Yung epekto ng pagnanakaw nila, hindi naman nasusolusyonan yung problema ng mga mamamayang Pilipino eh. Yung mga naaapektuhan ng baha. Kaya nga dapat may managot na, kung may dapat ibalik na pera, ibalik na yung pera, ipagawa na yung maayos na yung mga dapat paayos. Ibig sabihin, sa sigaw ng bayan, sa Sibak, wala naman hong solusyon na nangyayari sa problema ng mga bayan, ng taong bayan, doon sa nangyayaring Senate hearing o congressional hearing. Kasi nga, wala namang naibabalik pa doon sa ninakaw at wala namang natatapos pa doon sa mga programang hindi natapos. Kami ho, nag-iikot din ho kami, nakikita ho namin, nagiging band-aid solution tuloy. Yung iba, pinipinturahan lang. Yung iba, pinaplatada lang, matakpan lang yung mga bitak at masabi lang,
na may ginagawa. Paano pag mayroon na namang malakas na bagyo? May katulad ngayon, may bagyo. Tatamasain na naman ng mamamayang Pilipino, ng mga maraltang Pilipino, yung baha na dulot ng pagnanakaw ng mga ilan na to. Ma'am, baka may karagdagan yung bago natin dating na kabataang... Yun. Hello po, magandang umaga po. Yun nga po, wala pong mangyayari hanggat hindi na nga nananagot yung mga sangkot. Kunwari dito po sa Quezon City, meron pong 4 na alleged na sangkot na congressman. And nakakahiya po kasi billion-billion, 17 billion yung budget sa flood control projects sa Quezon City. And hindi tayo masasatisfy na hanggang araw-araw na hearing lang. Tapos wala namang nananagot. Parang hindi nagkakaroon ng development yung nangyayari ngayon. And sana hindi to matulad sa mga naging issue ng mga nakaraang taon na iimbestigahan tapos unti-unting mamamatay yung issue. Kasi ramdam natin yung galit ngayon ng taong bayan. Ramdam natin yung galit ng mamamayan na nanghihingi na sila ng transparency, ng sisingilin. And yung hinihingi natin ngayon, hindi lang basta't bilang or pili lang yung mga mananagot, kundi lahat. Kung mula man yan sa presidente hanggang sa local LGUs na nakaupo ngayon, even sa mga contractor na nakasangkot sa anomalyang ito, dapat silang managot and dapat silang singilin. And dapat after noon, isipin din kung ano na yung next na gagawin. Kasi yun nga, tama nga yung sinabi kanina na after this, uulan na naman, babaha pa rin. Kahit makulong yung mga dapat makulong, babaha pa rin. Kaya dapat ang isipin ngayon kung ano yung magiging solution after that. Paano na hindi lulubog yung mga Pilipino, paano doon na hindi na makakamkam yung pera nila after this, and paano hindi lang pera yung ninanakaw sa kanila, kundi yung pangarap nila, yung pag-asa nila, and paano natin mabubuhay ulit yun. Kaya humingi kami ng transparency, ng pananagutan, singilin ang dapat singilin, panagutin ang dapat panagutin, and dapat makulong ang lahat ng sangkot. EDTA na 98.3 FM. Sir, tanong ko lang ho, gaano ho ba kabigat, gaano ho ba kalaki ang ninakaw na itong mga taong ito? Kung i-compare po natin doon sa ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Dapani si Duterte. Si Duterte, pinatay niya ho yung mga adik, samantalang itong mga magnanakaw na ito, pinatay niya ho ang buong taong bayan, pati yung mga mag-aaral, hindi na ho nakapag-aral. Ano mas mabigat doon? Bakit hindi pa ho nila? Samantalang nagawa ho nilang padala si Pangulong Digong sa ICC kaagad-agad. Samantalang itong mga dalawang magnanakaw na ito, umami na, hindi ho nila mapakulong. Yun din ho yung tanong namin. Kaya ho kami nagpa-presscon. Nagtatanong din po kami kung bakit hindi makulong itong mga to. Sabi nga ni Senator Ping Lacson doon sa Vizcaya contractor, may higit 200 plus billion. Yung kanilang nakuhang kontrata, billion ang pinag-uusapan. Parang kabuuan na ata ito ng pondo ng buong bayan natin. Pero wala pa rin nananagot. Tanong din ho namin yun, Mr. Tan, kung bakit hindi makulong. Hindi mapakulong, yun din ho yung tanong namin. Kaya nga nananawagan kami na ilabas na yung katotohanan. Kasi ang sigaw ng bayan, ng Sibak, naniniwala kami, ang tanging solusyon, ang tanging susi para malaman na natin kung sino mga may kinalaman dito. Si Mr. Hernandez at si Mr. Alcantara, sila lang naman nakakaalam. Sabi ko nga kanina, ipinakita na doon sa larawan kung gaano kadami yung perang nakalagay sa lamesa at may listahan pa sila. Asan yung listahan? Nawawala yung listahan. Kaya nga sabi ko nga kanina, ba't hindi pa utusan ng Pangulo ang NBI na magkaroon ng isang search warrant doon sa opisina nila. Mismo, baka nakatago pa doon O doon mismo sa bahay nila, baka may makalkal pa sila na mga listahan. At least doon, hindi sinabi ni Hernandez, hindi sinabi ni Alcantara, hindi hearsay. Kung hindi may listahan talaga, mananagot ang dapat managot. Kasi nga, may basihan, may listahan na alam naman natin na yun naman ibinigyan nila ng pera. Kasi kung tatanungin natin, asan na yung kartong-kartong pera ang ipinakita? At sinabi naman nila, may binigyan sila. Ang tanong, hindi pa rin nila kayang i-justify yung mga pangalan na binigyan nila, yung mga pangalan na binanggit nila, hindi naman nila kayang i-justify kung ano talagang relasyon nila doon sa mga bibigyan nila ng pangalan. Kaya ang inihingi namin, yung tunay na magsabi na kayo ng totoo. Di ba? Total, dinadahan-dahan nyo na kami. Sinasaulin nyo na yung mga luxury car nyo. Willing kayo magbukas ng bangko ninyo para imbestigahin. Tanong, balik nyo ang dapat ibalik.
eh yung ninakaw nyo sa taong bayan at sino yung pasimuno nito. Hindi lang naman kayo nagnakaw rito, marami kayo eh. So dapat lahat managot, dapat lahat makulong. Sir, Dagdag din po dun sa kasagutan kanina sa tanong, kung ang tanong ba ay dudulo doon sa agenda ng death penalty. Parang ganun eh. Gustong patayin yung mga tao na to. Ang kasagutan po dyan, hindi. Bakit natin sila babarilin? Nasa civil society tayo. Tandaan po natin hindi pa wasto, hindi pa akma, hindi pa maayos ang justice system ng Philippines. Libo-libo ang namamatay, minsan nga patay na, tas mapuprove na innocent pala. Tandaan natin yung mag-amang biktima ng itong mga palpak na flood control projects dito sa Caloocan. Na hinuli yung ama niya ng Caloocan Police Station after few days na patunayan na hindi naman pala siya nagsusugal. Anong nangyari sa anak niya? Namatay siya dun sa baha kasi nagkaroon siya ng leptospirosis. Ito, ginamit ko na po example ng flood control projects. Pero yung punto lang din, hindi pa akma, hindi pa maayos ang justice system ng Pilipinas para humiling tayo ng death penalty sa mga tao na to. Ang kailangan po natin ngayon, ang active participation ng people's organization at tamang protection sa ating people's organization against the attack of the state para mapaglaban nila yung interest nila. Kung magkaroon pa nga ng success dito, kung maiog na yung tanong kanina ng isang kasamahan po natin dito, kung satisfied ba sa independent commission, hindi. Hindi. Kasi pwede yan gamitin ng Office of the President para magkaroon siya ng barrier at sabihing inosente siya. Pwede nilang gamitin yon kasi sila rin naglagay ng tao. Pero sa success nitong ganitong klaseng issue, kailangan magkaroon ng independent commission na ang magpa-participate ay people's organization at sila ang gagawa ng tamang investigasyon at i-offer nila yun sa Korte ng Pilipinas para tignan din nila yung mga ebidensya. Ganon natin tignan, maging maayos itong ganitong klaseng investigasyon at wala tayong sasantuhin, kahit sino. Presidente ka, vice-presidente, senador ka, congressman, ikulong mo sila. Kaya po ganon. May violation po At public office is a public trust. Ngayon ang aking siguro masasabi ditong maliwanag, ang violation ng Republic Act 6713 ay malala. Ito ay address para sa lahat ng government employees and chief executive. So, yun pong administrative code ay tumutukoy doon sa violation. So, kung may na-violate, may kaso. Ay bakit pa natin anong pinag-uusapan natin? May kaso na. Kapag hindi kumilos po, yung itinalaga na tagapanguna o ulo, magkukulats po ang katawan. Anumang bagay na sinimulan sa mali, hindi natatapos sa tama. Simulan natin ang tama, matatapos tayong maligaya. Salamat po. Okay, sadyang akin, mga kapatid. Ito'y para sa ating mahal na Pangulo, kay BBM. Sir, command responsibility po. So, sa inyong kalagayan, nakikita naman natin na yung malalaking ahensya ng gobyerno nagkabangga-banggaan, nagtuturuan na dahil sa malaking anomalyang naganap dito sa kasalukuyan. No, bilang responsibility po ninyo yan, bakit hindi na lang tayo, kasi wala nang pag-asa sa ibang ahensya para malutas ito. Magtayo po tayo ng independent body para sa investigation ito. Opo. At ang lahat po ng may suspect dito, wala namang hindi na suspect dito, halos lahat na Ipahuli po yan, imbestigahan po yan ng tinatawag nating independent body. No? Para walang turuan. Tapos po bigyan po ng aksyon. Huwag niyong hintayin na parang pelikula lang ito na mayroong karugtong. Dapat po ito ay bigyan niyo po kagad ng aksyon kasi nasa inyo lahat ang pamamahala. Mga batas na gusto ninyo, wala pong kukontra dyan, Mr. President. Kayo po ang masusunod dito at sa oras na ito kami nananawagan na kumilos na kayo. Huwag niyong hintayin na kumilos pa ang taong bayan. Yun lang po. Maraming salamat. Good morning po, Noli ng PMI News. Bukas po gaganapin yung ika-53
anibersaryo ng martial law. Bilang convenor, Sir Danny, ano po yung partisipasyon ng grupo, bawat grupo, para bukas na aktibidad? Especially, Ano ang motibo nyo, bakit nyo isiniwalat yung flood control project na yan? Anong meron dyan? Hindi lang siguro kasuhan yan ng mga na-involve dyan. So anong Hindi. event nyo daw bukas, sir? Meron Ang ba event kayo? po namin is panawagan din. Okay. No, wala panawagan kayong din kilos. na May isulong. motorcade daw ba kayo? Sabi ni sir, parang... Ah, Wala po, diretso po kami sa sa event namin. So, may yun ang mga panawagan may mga namin. kasama kami na ano, may mga ibang pagkilos katulad nila. Sir, meron kaming pagkilos mula sa hanay ninyo. Sa amin din may mga pagkilos din kami na isasagawa bukas. Yung amin po mga miyembro ay siguro mga higit 200 hanggang 300. Zombie po kami lahat bukas. Mangagat po kami ng mga dapat kagatin bukas doon. Lalo na po kung may mga ilang hahalong politiko doon, kaagatin po namin sila. Go. Well, plug ko na rin po. Tinanong nyo na rin no eh. Siguro po, bukas kami mga kabataan, active kami lalo bukas. Makikita po kami sa Calao Avenue, sa Taft Corner, Calao, ng alas 8 ng umaga para mag-participate dito sa commemoration of martial law. Nakakatawa nga eh. Ngayon natin siya na-experience. Tandaan natin meron tayong title sa Guinness Book of World Record na sa government natin nangyari yung biggest robbery of the government amounting to 5 billion to 10 billion dollars in the regime of Marcos Sr. So ganun po namin aalalahanin itong commemoration ng martial law. At syempre, sa libong biktima rin ng human rights violation during the administration of the Marcos Jr.'s father, Ferdinand Marcos Sr. Siguro kadugtong lang doon yung in connection to in celebration of martial law, no? Siguro isama na rin siguro namin doon sa Sigaw ng Bayan yung laban namin para sa katotohanan. Yung hustisya doon sa mga binaha, yung mga binahang nawalan ng tahanan, yung mga nabaha na nawalan ng gamit, nawalan ng buhay. Siguro naman very timing din yon na sila rin naman ay biktima ng pangawalang hiya ng mga tiga-DPWH para matanggal yung kanilang karapatan na mamuhay ng tama at magtrabaho ng tama. May tanong pa ba sa mga kapatid nating media? Sir, matagal na ho itong korupsyon na ito at pinaglalaban ng ating mga aktivista, ng ating mga nagrarally. Hanggang kailan ho ba matatapos ito? Sapagkat wala na hong katapusan ito. Bukas ho ba, kung kayo ho ay sisigaw-sigaw ho doon na ibaksak ang korupsyon, paano pagka hindi sumunod ho yung nasa gobyerno, anong gagawin ho ninyo uli? Magandang tanong ho yan, ano? Ang tamang paraan ho dyan ay ibahin na ang bürokrasya. Paano? Nasa tao ho ang kapangyarihan upang itigil na ang korupsyon. Nakikita ho natin ngayon na mayroon ng mga korupsyon na lumalaganap hindi lang panahon ngayon. Noong mga nakaraang panahon pa, administrasyon may korupsyon na. Ngunit nagiging cycle na lamang ito eh. Magagalit ang tao pag may nakitang korupsyon o kahit anumang kamalian sa pamahalaan. Pagdating ng eleksyon, maabutan ka lamang ng konti, kinakalimutan mo na at sila pa rin ang iboboto mo. Nagiging cycle na lamang eh. Pero kung bibigyan natin ng tamang pagpapahalaga ang karapatan natin bumoto ng tamang kandidato na pangunguna ang interes ng mamamayan at hindi ang kanyang sariling interes, siguro maaari magagamot natin ang sakit na korupsyon dito sa ating bayan. Katulad ng nangyayari ngayon, may mga ilang kongresista na involved at napangalanan sa flood control scam na ito. Pero ang ginagawa nila, nagbibigay na sila ngayon ng mga assistance upang matabunan ng isyong ito para hilutin ang galit ng mamamayan. Sana panawagan din natin sa ating mga kababayan na wag na lamang basta nilang kalimutan ang pasakit na dinadanas nila kapag sila ay nabigyan ng konting ayuda at gamitin ng tama ang kanilang karapatan para maghalal ng tamang tao sa ating pamahalaan na magugobyerno sa atin. Ako susug lang. Yung tanong ni Mr. Tan kung matatapos ba? Sir, siguro naman nasa media industry ka. Nakikita na natin yung buhos ng tao, yung galit ng tao. Sa tingin ko may mangyayari ngayon.
Kasi kumpara ho dun sa mga naging unang laban, iilan lang yung sumasali, iilan lang yung mga nakikilahok, nauulit na ho yung kasaysayan. Kahapon, ang Lasal, ang kabataan ng Gen Z, nakikialam na ngayon, sumasali na sila doon sa laban sa korupsyon. Gusto ko lang paalala, iba na ho ang laban ngayon. Bas maraming lumalaban, ang kabataan may pakialam, ang eskwelahan may pakialam. Kaya matakot ho yung dapat manakot, matakot ho yung dapat matakot, dahil sa nangyayari ho ngayon, doon sa panawagan ng mga maraming tao, lalo-lalo na mga kabataan, may kalalagyan ho kayo ngayon. Dahil kasi ho, bas malakas, bas progressive na po yung panawagan ngayon. Kung yung tanong may mananagot, tingnan natin sa mga susunod na mga kabanata, yung mga susunod na paglabas ng mga ilang pang grupo, sa tingin ko, may mananagot. Sige, dagdag ko lang. Short of saying na, short of calling for a complete overhaul of the system, kasi yun yung kailangan, no? Kaya nga, ang modelo nitong mga kumikilos ngayon ay yung Indonesia at yung Nepal. Kasi malawak, doon sa malawak na makikisali sa rallies bukas, hindi na maniniwala o hindi naniniwala na may mangyayari doon sa prosesong ginagawa natin ngayon para baguhin yung korupsyon o para labanan yung korupsyon. And merong inspirasyon yung mga bata. May inspirasyon tayo ngayon na pwede nating sundan. Kaya tama yung sinasabi natin, matakot tong mga nakaupong to. Kasi kung hindi, pag naintindihan ng mga bata na wina-whitewash at dinaan sa washing machine itong isyong ito, Yes. eh maghahalo nga po yung balat sa tinalupan. Tsaka, Desperado po yung taong bayan. yun ang sa magandang pagbabago. eksakto, desperado. Tsaka, dagdag bago si Kuya, ang iniba lang ho ngayon, yung mga unang inorganisyang rally, alam naman ho natin yan, may nasa likod niyan eh. May nagbabayad sa mga nagrarally para magsagawa ng rally. Alam na ho natin mga media na ini-interview ho natin yung mga kasama ko, ano ho ang kinalaman nila. Pero this time, no? Yung mga malalaking hong eskwelahan, kita ho nyo yung madre kagabi, di ba? Sa galit ng madre, kung ano-anong senyas ang ginagawa niya para manawagan lang na labanan yung korupsyon. Ito ho, people's initiative na po to. Tao na po mismo ang nagsasagawa ng pagkilos, hakbang, para mapanagot ang dapat mapanagot. Taong bayan na ho nagdidesisyon. Wala hong pinag-uusapan dito kung may nasa likod, may nagpopondo. Ang pinag-uusapan ho rito, bilang isang Pilipino na sinasamantala, pinagsasamantalahan yung bayan natin. At in the end, iniisip namin dito, ano pa yung papamana sa mga susunod na henerasyon? Baka wala na tayong lupang may pamana sa mga susunod pang henerasyon. Baka maging water word na tayo pagdating ng panahon. Pahabol lang ka, Danny. Ang panawagan namin ngayon, magbago. Mahirap hintayin yung eleksyon. Bukod doon sa eleksyon, wala namang pagpipilian eh. Diba? So, etong mga pagkilos na ito, itong mga kilos protestang ito, ay hindi para doon sa mga nakaupo, nirereklamo namin, hindi. Ito po'y hakbang para imulat yung mata ng taong bayan na kayo'y araw-araw na dinadahas, araw-araw na pinagnanakawan, at dapat kayo ang kumilos. Huwag po nating iasa sa mga politiko na sigurado magpapapogi ngayon o nagpapapogi ngayon sa mga hearing. Kaya nga tama yung panawagan ng SIBAC, etong dalawa, no, yung dalawang engineer na to, pitpitin na ng pitpitin, madaliin na po natin. Kasi marami pa po, hindi lang po Bulacan. Hindi lang po Bulacan ang problema, buong Pilipinas po. Bilisan po natin to. No? Kaya panawagan po sa lahat ng kababayan natin, binabahaman kayo o hindi, makiisa kayo sa mga pagkilos bukas. Iparamdam po natin doon sa mga nasa kapangyarihan na tayo po ang dapat masunod at hindi sila. Na ang boses po natin ang makapangyarihan at ang masa ang mapagpasya. Kung gusto natin ng pagbabago, ito po yung tamang pagkakataon, hindi po sa 2028. Ngayon po. Salamat. Yung sagot ko po siguro dun sa tanong, ang active ngayon mag-participate sa mga protest kabataan eh. Imaginein mo, may pasok ka, lalabas ka alas 5 ng hapon para magsuot ng itim, tas ipakita yung stance yung mga estudyante sa harap mismo ng paaralan mo.
Ganun nakatatapang yung mga estudyante ngayon. At yung context po ng madre na nagpapabusi ng mga sasakyan, kasama po kami dun sa linya ng Taft Avenue. Human chain. Human chain po yun. Nag-participate yung mga school, mga churches, mga faculty, and school administration sa Taft Avenue. Kaya may ganong klaseng protest na nagsindi ng mga kandila, nagchatchan, at sumisigaw sa taong bayan na magising At kayo. hindi lang yan, ang Bulacan State University Nag-walk nakiisa out din dyan sila. sa kanilang pag. Ibig sabihin, ang sa seryosong usapin, hindi na ho biro yung nangyayari ngayon. No? Galit na ho yung taong bayan. Kung ano man yung nakikita niyong puwersa, wala ho nasa likod niyan. Inisatiba po ng tao yan. Lakas tao po yan. Puwersa po ng tao yan dahil sa nakikita ho nilang bilyong-bilyong nawawala na dapat pinakikinabangan ng taong bayan. May tanong pa po? Pwede po magdagdag bago yun. Siguro po kailangan din natin maintindihan, lalo ngayon, na yung EDSA People Power, hindi yan biglaan. Maraming series of protests sa harap ng mga pagawaan nila, sa harap ng mga school nila, para mag-participate yung milyong-milyong Pilipino. Ito po lagi natin tatandaan. Sa mga nakakanood po na mamamayan natin sa live, sa YouTube, sa Facebook, at dito po na nakaupo ngayon, ang eleksyon, kada 3 taon lang po yan nangyayari. Pero po, araw-araw natin pinipili yung politikang papatay at bubuhay sa atin. Araw-araw po nating pipiliin yung politikang papatay at bubuhay sa atin. Kaya ngayon po natin pinapanawagan sa mga tao na kumilos tayo ngayon. Samantalahin natin yung panahon, nagising ang puso't diwa natin na yung leeg natin walang nakahawak. At kaya natin sumigaw. Protektahan natin yung sarili natin, protektahan natin yung mga kasama natin para mas marami tayo, mas malawak at mas malakas. Sa ganitong paraan natin nababago yung ganitong klaseng kabulok at atrasadong sistema. Kung magtagumpay, kung may papatalsik, tatapos ba yung protest? Hindi. Kasi dapat pa natin palakasin yun para yung nakuha nating power, ma-maintain natin na hawak siya ng mamamayan at truly represented siya ng mamamayan through forms of activism and protest and any form of struggle para mapanalo yung interes ng mamamayan. Kaya, yung araw-araw po natin ginagawa ay pagtanggap o pagtanggi natin sa politikang bubuhay at papatay sa atin. So from RMN, this is RMN, doon sa gagawing pagtitipon bukas o mga aktibidad, may particular ho bang mga isisigaw na mga dapat na managot? Particular, kasi ang hinahanap ng iba sino ba dapat ang isigaw at talagang tumbukin natin na papanagutin dito sa talamak na corruption? Siguro kararating lang siguro ni Sir, yung mga nauna ho namin sinabi kanina, 2 bagay lang ho yung gusto namin dapat na isigaw, yung katotohanan, at 2 bagay lang dapat nating idiin, yung yung hinuhusgahan sa Kongreso sa Senado na sinasabi namin na si Mr. Hernandez at Mr. Alcantara na sila naman ang dapat magsabi kung sino dapat ang managot. Kasi inuutay-utay nila yung mga pangalan na binibigay nila sa Senado at sa Kongreso. At the same time, pagdating dun sa actual na hearing, hindi naman nila kilala at anong connection nila rito. So doon sa picture na ipinakita, malinaw na sinasabi, meron tong papel at alam naman nila kung sino mga binibigyan nila. Nabanggit nga yung dating Yusek Mitch Kahayon. So, ibig sabihin, panahon pa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte to, matagal na lang ginagawa to. Bakit nagkaroon na ata sila ng pagkalimot sa kanilang isipan at hindi nila matandaan kung sino ang binibigyan natin? At tandaan natin ang kalakaran ng Pilipino. Pag nagbigay ka ng 10 piso, 100 sa kapwa mo, magkaibigan na kayo niyan. At tuwing Pasko, magbabatian kayo niyan. At posibleng hindi nila alam yan na sila binibigyan din ng regalo na mga politikong binabanggit nila at binibigyan nila ng pera, parang exchange gift lang yan Binigyan ka, balikan mo ko. So, aminin na nila bago pa magalit ang taong bayan. Kung bukas, aaminin na nila kung merong dapat ituro na nila. Ipakita na nila yung papel ng listahan na yan para lumabas na natin ano nga ba talaga at sino-sino ba talaga ang dapat panagutin. Hindi yung ghost project na nga, may ghost name pa. Kaya nga sabi nga namin, ang kailangan namin, real name, real face, sabi nga ng kabataan kanina. Tamang pangalan, tamang muka, para may managot na rito. Regarding po sa tanong, ayun, yung mananagot po, yung hinihingi namin ng kapanagutan, hindi lang basta mga tao, yung sinabi na nga po kanina, kailangan lahat. Lahat ng sangkot, lahat ng nagbulsa, lahat ng yung mga pinangalanan
dapat sila investigahan na, tapos panagutin na talaga sila, hindi lang basta pinangalanan sila, tapos i-deny naman nila. Katulad ngayon, maraming pinangalanan pero deny sila ng deny. Sana panagutin na sila. Hindi lang sila. Alam natin na hindi lang sila yung mga sangkot doon eh. Hindi lang yung mga umuupo sa hearing, hindi lang yung mga pinangalanan, hindi lang mga piling tao, pero napakarami. Kasi bilyon-bilyon yung nakamkam nila eh. Hindi pwedeng oonti lang yung mga taong managot. Kailangan lahat. Kahit man mga nakaupo sa opisyal, mga opisyal ng gobyerno, o mga kontraktor, o yung mga simpleng tao, pero may binulsa sa pera ng bayan. And ayun, pinagsamantalahan yung pinaghirapan ng mamamayan na pera, dapat silang managot. And dagdag ko lang na gusto namin i-call para bukas kasi merong nagsasabi sa amin na meron daw mga kongresista na willing magbigay bukas ng pera or tinatawag nilang ayuda para hindi sila pumunta sa mga kilos protesta bukas. Nananawagan po kami sa mga mamamayan na sana hindi natin tanggapin itong mga band-aid solution na to na pagsaglitan lang. Tayo makiisa bukas at sila naman bahain natin ang gobyerno ng sigaw ng taong bayan, bahain natin sila ng panawagan natin at makiisa tayo kasi malakas ang puwersa kung sama-sama tayong kikilos bukas. Bilang po, maraming salamat. Ayun, so may tanong pa ba tayo mga kapatid na media para... Paki-clarify nga pa uli dito sa binanggit niya na merong namimigay ng ayuda. Saan po yan, ma'am? Pero dito po sa Quezon City mismo, sa Quezon City, ano yung kanilang ginagawa para hindi magpunta ang mga reliyista? magbibigay po sila ng pera or tinatawag nilang bukas sa ayuda. Basta wag ka sumali sa protest action bukas. Well, actually, nakita naman natin yan sa social media. Sagutin ko lang, no? May mga ilang kasing nag-post sa social media sa isang barangay sa Quezon City na meron dapat na panawagan ng malaking pagkilos diyan sa Ortigas para wag lang sumama yung mga sasama dapat sa rally. Meron silang ino-offer na 5 kilong bigas. Yan ay according dun sa mga nag-post sa social media sa isang barangay sa Quezon City. Ang sinasabi, wag na kayong makilahok dyan. May 5 kilong bigas kayo dyan. Well, actually, yan naman ay karapatan na ng tao kung makikilahok sila o tatanggapin nila yan. Hindi naman namin sila kino-question doon. Kung yun ay programa, salamat. Kung yun ay propaganda, bahala kayo. Pero ang sinasabi lang namin ngayon, hindi na ho natin makokontrol yung dami ng mga tao na nanawagan ngayon at hindi na ho natin kayang pigilan ng mga kabataan ngayon na labanan itong korupsyon na to. Well, wala. Hindi namin pwedeng sabihin kung kanino yan dahil wala namang sinasabi kung sino yan. Ang sa amin lang, very timing lang din na kung kailan may mga malalaking kilos, meron silang ganung programa which is hindi naman ginagawa dati. No, tignan natin, baka mamayang gabi o bukas ng umaga may ganyan din. Babantayan ho namin. Aalamin ho namin, babalita ho namin sa inyo kung may mga biglang malalaking programa yung mga distrito na pamimigay para wag lang maraming sumami sa mga pagkilos. And gusto lang namin paalala, hindi lang ho barangay ang sumasali dyan. Baka hindi nyo natitignan yung mga kabataang estudyante na lumalaban dyan. Bas malakas ho yan, bas marami ho yan. Baka bobo ho yung political propaganda nyo, doon ho nyo tinitignan sa baba. Hindi nyo tinitignan yung academe, yung mga professional na nakikilahok na rito sa usapin na to. Chairman, nais ko lang po magbigay ng 30 seconds. Pero bukas ho, ang aming sistema, dahil may kanya-kanya kaming propaganda, kami ho ay sa hanay ng sigaw ng bayan, ang aming pong konsepto ng panawagan para medyo iba naman dun sa mga simisigaw. Sabi ko nga kanina, meron ho kaming mahigit na 200 lang. Yun po yung aming nakakayahan na magiging zombie. Kasi ang zombie, pag nakakita ng laman, nangangagat. Oh. Meron na ho kaming 3 zombie dyan. Papasukin mo nga yung 3 zombie dyan. Habang magtatanong si Charlie Mendoza. Naku, baka hindi zombie. Boss Charlie, sige, tanong ka na ba, boss? Una, Chairman, 30 seconds reaction lang. Nagpapasalamat po kami sa Sigaw ng Bayan, Sibak, sa pangunguna po ni Chairman Danilo Mangahas. Dito po sa ginawa po niyang initiative na to at lahat po mga nakaupo dito. Gusto lang po nating manawagan sa lahat na samahan po natin si Chairman Danilo B. Mangahas, the history maker, para po dito sa laban, diinan natin at yung tinatawag niyang lakas ng tao, sama-sama tayo para po makapagpakulong tayo at narito na yung mga zombie. Maraming po salamat. Wala,
Ang tanong, Boss Charlie, wala? Ito. Wala po, reaksyon lang ako at nagpapasalamat Okay, po ako sa initiative ninyo, Chairman. So yan ho Samahan natin yan ho si Chairman. ang aming konsepto, yung mga zombie po kasi doon po sa nangyayaring paglamon, pagkain doon sa kaban ng bayan. So pwede na ho natin silang halimbawa. Dito kayo sa may banda rito. Yan. Diyan lang kayo. Gusto ho namin ipakita na sa nangyayari ho ngayon, para na ho tayong isang bansa na puno ng zombie na lahat to kinakain, lahat to pinapatay para lang, yun ho ang nangyayari sa bansa ho natin. Ano bang tawag sa ano yan? Ganyan, di ba? Na wala hong tinitira, walang inuubos, walang sinisino. So, yan na ho ang sakit ng lipunan natin. Yung pagkain sa kaban ng bayan, yung pag-ubos sa kaban ng bayan, ang dulot nito, malaking, hindi natin pwedeng sabihin na people power, no? Isang boses ng tao para labanan ng korupsyon. Ilan naman ang amin dito? Magsama-sama tayo para labanan ng korupsyon. Wala ho kaming panawagan dito na labanan ng gobyerno, kundi labanan ng korupsyon. Kaya ang inihingi ho namin, pakikiisa ng gobyerno, pakikiisa ng Pangulo. Ikaw naman nagsimula nito eh. Yung maraming sumama, maraming kumagat, tahimik po tayo. Kung meron ho kayong magandang statement dito na panagutin ang dapat panagutin, sa tingin ho, tapos na ho ang boxing. Wala na ho mangyayari pang mga malalaking pagkilos. Kung meron ho kayong magandang sagot at meron kayong malino na mandato na utusan dapat utusan, panagutin ang dapat panagutin. At alam naman ho natin, nakikita naman ho natin kung sino talagang tunay may sala at sino ang may hawak ng kaban ng bayan at kung sino ang may hawak ng papel na dapat pangalanan para sama-sama na kayo na panagutin ng taong bayan. Kaya may sigaw ho kami. Alright, ang sigaw ho namin, 1, 2, 3, sigaw, sigaw, sigaw ng bayan, katotohanan, sigaw, sigaw, sigaw ng bayan, katotohanan, katotohanan, sigaw, sigaw, sigaw ng bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pahabo lang, ano? Mula sa araw na ito hanggang bukas, ang United People's Initiative sa buong kapuluan ng Pilipinas ay nakahanda na para baguhin ang ating bansa. Baguhin at ikulong ang lahat ng mananagot sa ating katuwalian sa bayan. May parking words ka ba, Bok? Wala na? Si Bong, ikaw, parking words. Sige, boss, panghuli. Sa lahat po ng kabataan... Panawagan to kung saan tayo bukas, no? Opo, panawagan din po to sa lahat ng kabataan na nakakarinig. Ngayon po yung oras na makialam tayo para bigyan ng hustisya ang ating nakaraan at bigyan ng puwang ang ating kinabukasan. Ngayon po natin kailangan ng aktibong partisipasyon para sa mga tao na nabibiktima ng korupsyon at katiwalaan sa ating gobyerno. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga sa Luneta. Parting word po, mahal na Pangulo, aksyonan mo to. Kayang-kaya mo. Naniniwala kami sa'yo, ibinoto ka namin, lahat ng kapangyarihan nasa kamay mo. Salamat, mahal na Pangulo, sa pag-aksyon mo. Nananawagan po, bukas po ng alas 8 ng umaga sa Kalaw, mga kabataan, mga pinagsamantalahan, mga taong bayan, magsama-sama po tayo, isigaw natin ang ating panawagan na pananagutan at sana po makita namin kayo. Maraming salamat. Panawagan namin, gumising na tayo, taong bayan. Lugmok na tayo sa kahirapan at lunod na tayo sa baha. Kaya kumilos. Bukas, nasa Menjola po kami. Sa lahat po ng ating mga kababayan, kami po ay lubos na nananawagan para tayo ay magkaisa upang wakasan na ang matagal na problema at ang paulit-ulit na korupsyon dito sa ating pamahalaan. Tindigan po natin ang ating sinisigaw na alamin kung sino ang dapat papanagutin. Kami po sa tapat, kasabay po ng pagsigaw namin bukas na kung sino ang dapat panagutin at wakasan na ang korupsyon dito sa aming bayan. Kami rin po ay sisigaw upang ipasa na ang Freedom of Information Bill para po sa pangmatagalang transparency dito sa ating bayan. Maraming salamat po. Kami po sa Sibak, sa Sigaw ng Bayan, nagkalat lang po kami bukas sa Luneta. Yung pong mga politikong sasawsaw dito,
agatin namin kayo. O, di ho dapat kayo nakikiisa doon sa panawagan namin dahil unang-una, kasama ho kayo doon sa sinisigaw namin kung talagang ang mga nakaupo ngayon, ang mga senador at mga congressman, dapat ho kayo ang nangungunang may statement dito eh. Dapat kayo una ang nagsasabi kung anong inyong stand dito sa nangyayaring korupsyon. No? Kung talagang may kinalaman o walang kinalaman, huwag ho tayo magtakipan, huwag ho tayo magtaguan. Ang taong bayan, hindi na ho nyo maloloko. So bukas ho, abangan nyo po ang SIBAC at kasama ng iba't ibang grupo na kihalo ko kami para ho sa malinaw na panawagan, panagutin ang tunay na may sala, sigaw ng bayan para sa katotohanan SIBAC. Andun ho ang mga zombie ng mga SIBAC. Ayan po. Mangangagat po kami bukas doon. Doon po sa may mga sala. Maraming salamat po sa mga media partners natin. Apo, sige. On sigaw po ng SIBAC pa. Okay. Sigaw na